Nasa ating linya po mabigan si Congressman Arthur Yapa, ang kinatawan ng Murang Kuryente Party List. Ayan, meron palang party list na Murang Kuryente Party List. Abay, buti naman at nag-iingay sila ngayon. Congressman Art Yap, sir, magandang umaga po, Secretary. Naibaga bigat, Apula kay Deo. Good morning sa iyo po, sa lahat po ng mga tagapakinig ninyo. Long time no hear, long time no see, Secretary Congressman. Kayo pala ay party list congressman at meron palang Murang Kuryente Party List. Opo, Apulakay, napagbigyan tayo ng mga kababayan natin. Actually, yung Murang Kuryente is the first time na naghalal po tayo ng isang consumer power advocate sa Kongreso. Marami po kasing mga representative ang iba-ibang sektor po ng power na nasa Congress ngayon, lalo na po yung mga elektriko. Pero sa consumer side po, tayo po, yung mga nagbabayad, wala po tayong representante doon. So, first time po tayo, kaya gaya ng sinabi nyo, nag-iingay tayo. Kasi alam niyo naman yung nangyari. Grabe talaga, napakamahal po ng electricity billing po natin. Ayan, so anong una po kayo sa Kongreso ay meron ng action dahil sa nangyayaring rotational brownout na naman. So ano ang gagawin? Sino ba ang ipapatawag yun sa Kongreso, Congressman Art Yap, sir? Ang problema po, pag tatanungin niyo po kung ano nangyari, ang sasabihin po nung distributor, for example, dito po sa Metro Manila, sasabihin po ng Meralco sa iyo, hindi po kami, nagdi-deliver lang po kami ng kuryente. Kung walang binibigay sa amin, wala rin po kami na ipapasa sa inyo. So, ituturo, balik doon sa National Transmission Corporation, yung NGCP. Pag yung NGCP naman po yung kausap nyo sa transmission grid, sasabihin nila, ayun, dahil wala pong binibigay yung generation capacity sa amin, yung mga nagpo-produce po ng power mismo. Pag tinuro mo naman yung generation, sasabihin ng generation, hindi, sufisyente po yung dinideliver namin sa NGCP. Ang problema, yung wire po nila, yung dinadaanan po ng kuryente, napakanipis. Hindi po sila nag-i-invest, hindi po malaki. Kaya hindi po nahihigop yung power namin at naidadala, nai-distribute po sa mga distributor. So, yun nga ang tatanungin natin, Apulakay. Yes, sir. Sino sa kanila kailangan ipatawag yung tatlo? Ano ba talagang ginagawa niyo dyan? Pagkatapos, nasaan po yung Department of Energy dito? Nasaan po yung Energy Regulatory Commission dito? Dahil po 25 years ago, 25th year anniversary na po ng EPIRA, ng Electric Power Industry Reform Act, pinangakuan po tayong lahat, that energy will be reliable, it will be affordable, it will be competitive. So, after 25 years, taking it from Manong Johnny, hindi tayo happy. Hindi tayo happy. Baka multuhin tayo ni Manong Johnny niyan. Siya ang nagsulong na EPIRA Law, Congressman Art Yap, sir. So, kaya nga po, sana tama po yung makalabit niya, wag lang po tayong mga inosente. Dahil tayo wala po tayong ikaw po, Apulakay, ako, pag nakakuha tayo ng electric billing natin, nagkukumahog tayong magbayad. Yun ang punto ko dito, maghihiring tayo, yung taong bayan, galit yan. Yesterday, nandun po ako sa solar power exhibit, yung storage and life sa SMX. Nung nagbibigay ako ng keynote address, nakikita ko yung mga tao, hindi sila masaya. So talagang yung mga mukha nila parang galit, no? Ay, totoo so yan. sinabi ko nga, yung pinakamalakas na palakpak nung tinanong ko kung kayo po ay naniniwala na napakamahal po ng electric billing ninyo, pumalakpak po kayo. Grabe, nagtayuan, nagsigawan yung mga tao. Standing ovation pa. Kaya, pero balikan ko. Balikan ko, we will call a hearing. But ang punto doon, taong bayan hindi makakapaghintay. Kaya in the interim, ang hinihingi ko po, yung mga pass-through charges, isuspend muna natin lahat yun. Dahil imagine, yung systems losses, sabi natin, ipa-hold yun. Kung hindi nyo muna kayang ipasuspend yun, yung buwis sa systems losses, yun yung kuryenteng hindi natin nagagamit, ninanakaw yun, pero tayo pa rin na nagbabayad. So dapat isuspend kahit na yung bat muna doon. Isuspend muna yung boost doon sa systems loss. Ay, totoo yan. Pagkatapos,
marami pa pong dumadaan na cost sa atin. Yung cost para sa 4Ps sa lifeline rate. Bakit po sa atin sina-charge Apolacay? Ayan, bakit alam, nga ba? alam ba natin yun? Na yung 4Ps, yung lifeline rate sa atin po, tayo nagbabayad nun. Pagkatapos po yung sa senior citizen, kung importante yan, bakit wala sa GAA? Bakit tayo nagbabayad niyan? Yung feed-in tariff allowance at saka yung green energy auction. Importante to. Ito po yung pang-attract ng mga investors for green power investments. We believe in that. We like that. Pero ang problema, Apolacay, bakit ikaw ang nagbabayad? Bakit ako ang nagbabayad? Tama. Bakit parang pinasok na lang sa electric billing na hindi natin alam? So habang nire-repaso natin to, bakit nagkakaroon tayo ng kakulangan ngayon sa kuryente? Dapat yung pass-through rate, dapat muna isuspend yun para sa ating lahat. Ayan na. At may nabanggit ka kanina, Congressman Art Japser, yung kamo parang tingin ko parang EDSA ha? Yung kamong kahawad ng kuryente na dinadalaw yan masikip, ayan, hindi kasa yung power na dumadaan dyan. Sino bang may responsibility nito, Congressman Japser? Kasi yung generation, ang dami nagpo-produce ng electricity. Binabato yun sa national grid, yung malalaking tore, yung malalaking tower, no? Yes, oo. That's the National Grid Corporation po ang nag-ooperate niyan. Okay. That is owned by Transco. The asset is owned by Transco. Pag-aari po ng Transco yan. Atin yan, taong bayan. Pero yung concession na nagpapatakbo niyan, yung National Grid Corporation. Kasama po sa commitment ng National Grid Corporation that they have to invest. They have to invest on those towers. So pag tinanong mo yung National Grid Corporation, ang sasabihin ng National Grid Corporation, hindi, Apolacay, hindi namin kasalanan yan. Nag-i-invest kami. Ang problema, kahit sinong gustong magtayo ng power plant dito, kahit saan pwede, hindi niya muna kino-coordinate sa amin. Kasi pwede namin sabihin sa kanya, saan yung mga area na may under capacity yung mga linya namin, doon kayo maglagay. Hindi naman nagko-coordinate sa amin. Kaya nga ang isang hinihingi ko, nasaan na yung grid reliability and reserve adequacy plan ng DOE? Ayan na. So, hinihingi ko po kay Madam Sharon Garin, ang ating secretary sa DOE, ilabas po nila yung Grid Reliability and Reserve Adequacy Plan. Dahil po ang kuryente, hindi pwedeng exact. Kung kailangan mo ng 100 megawatts, 100 yung kakabit mo. Kailangan meron ka pang ancillary extra. At binabayaran mo yun, Apolacay, binabayaran mo yung ancillary na reserve power na yun. Ako rin po, binabayaran ko po yun. Pero brown out pa rin tayo. Ayan na, parang kumbaga parang road widening, Congressman Art Japser. Ayan na, kulang yung dadaan. Actually may sample ako dyan sa Antipolo, isang barangay dyan. Alam mo ba na ang kanilang kuryente na ginagawa? Pwede ba yung kuryente yata ng kawad ng telepono? Sabi ko, ang nipis naman nito. Yun lang daw ang kaya So parang nagtsatsaga sila doon. So siguro yan ang yan, tama sa binabanggit mo, Congressman, dapat matignan mabuti at dapat ipatawag lahat ang mga involved dito sa supply ng kuryente. Pero Apolacay, kung saan po yun? Saan nyo? Antipolo? Antipolo. Antipolo nasa yan, ground na po kayo. Oo. Kung nasa ground na po kayo, baka dapat ang ipatawag na po dyan, yung electric distributor, yung distribution utility. Wala na po sa transmission yun. Tapos na sa malalaking linya yun. Dinidistribute na po yun. So baka yun ang dapat ipatawag naman. Kung Meralco franchise area yun, yung Meralco, pasasagutin din po dyan. Ayan. Ano po ang may nagtatawagan na Congressman Art Japser. Ayan, para naman daw yung malalang problema sa Albay. Patay sindi ang kuryente, low voltage. Yan ang naka-irony pa minsan na Congressman Japser. Kung saan may hydropower plant, doon pa nawawalan ng walang sapat na supply ng kuryente. Albay, may tiwi diyan. Si Congresswoman Lucy Torres, 'di ba? Doon sa Ormoc nagrereklamo din, di ba may power plant din doon. Ba't nangyayari yung ganyan? Kaya nga po, Apolacay, hindi ko po alam kung bakit Kaya kailangan ipatawag po sila dahil ang pangako po ng IPIRA after 25 years, mas reliable naman. Dapat mas nagko-compete na po yung system. Kung Apolacay, kung 25 years, hindi nila nagawa. Po yung pag-asa natin that in the next 25, meron pa tayong magagawa. Ayan. Kaya nga po dun sa storage and live kahapon, pinasalamatan ko yung GSIS
at saka yung Pag-ibig dahil at least tinatanggap nila yung hamon natin na magpahiram na lang sila sa mga members nila para makabili ng sariling solar panel, inverter at battery nila. Kung hindi mo lang kayang tulungan, Apula, kayong taong bayan, tulungan mo na lang siya na makabili siya, ipinance mo na siya. So sa GSIS, meron silang 500,000 peso program. I think 6% interest po yun, makakahiram kayo up to 500,000 pesos yung sa GSIS. Yung sa Pag-ibig, inaayos na po nila. So hinihintay na lang po natin i-release yun for the 18 million beneficiaries, at least up to 300,000 Apulakay. Makakabili ka ng sarili mong solar panel na inverter at battery. Ayan, Opo, yun ang programa po ngayon, yung murang kuryente loan provision po to ng ng Pag-ibig. Abay, dapat matutukan nyo ng maayos yan na Congressman Art Yap, sir, dahil alam naman natin na iyan na isang dahilan kung bakit ayaw magpunta mga foreign investors sa atin dahil mataas ang singil sa kuryente dito sa atin. Yeah, Apulakay, yan rin po yung rason kung bakit po mahal ang pagkain. Because we are an archipelago. We need to ship our food, we need to store our food, we need to process our food. Napakamahal po ng kuryente, hindi natin magawa. Kaya sa Pilipinas, sa power rates, pinakamahal po tayo after Singapore. Wow. Sa Asia. Sa pagkain rin po, pumunta kayo ng Vietnam, Thailand, China, yung pagkain po doon, mas masarap, mas mura. Bakit po? Ayan. Ang Pangulong Marcos ay bibiyahe ng Japan, Congressman Art Yap, sir. Ayan. At isa sa mga agenda yata ng presidente ay pag-usapan ang sufficiency ng energy. Ayan. At alam naman natin na ang Japan ay industrialized country yan, pero gumagamit na sila na ng nuclear power. Ayan. Ano sa tingin po ninyo bilang kinatawan ng murang kuryente party list, Congressman Art Yap? Napapanahon ba na gumitan ng nuclear power para bumaba ang singil sa kuryente at maging sufisyente ang supply natin? Well, kung kakayanin po ni President BBM, mag-uwi siya ng nuclear mini-grid, yung mini-reactor. Kumuha siya ng mini-reactor kasi ang Japan po, alam ko yung Mitsubishi Corporation ng Japan is one of the world leaders in small type na mini-reactors para masubukan lang. At ako naman, Apulakay, naniniwala ako na panahon na dahil yung Japan binabagyo at nililindol. Pero may nuclear reactor. Bakit tayo binabagyo, nililindol? Bakit natatakot tayo? Ba't hindi natin kayang matuto from the experience of the Japanese? Lagyan rin po natin ang Pilipinas. Ito, simple. Pag tinanong sa akin, bakit natin kailangan gawin yan? Kasi po, mga kababayan, ang binabayaran ko po ngayon sa electricity ko, 15.50 per kilowatt hour. Yun po yung nasa billing ko. Sa nuclear power po, babagsak yan ng 150. Wow. Apulakay, isipin nyo, 150. 150 per kilowatt hour as against 15.50, actually 15.65 to be exact. So, I think we should give it a shot. Ayan, kasi ba't nga ba ganun yung mga industrialized country, Amerika, sa Europe, Japan, halos lahat na, ayan, pero tayo parang takot na takot. Na pag-iwanan ng panahon po, bakit po ang Taiwan, bakit po ang Korea, may bagyo, may lindol. Ang Japan po, may lindol na, may Godzilla pa. Pero bakit tayo natakot na takot? So anyway, Congressman Art Yap, sir, hingan po namin kayo ng update dito sa inyong gagawing investigasyon sa Kamara para maresolba na po itong problema natin sa kakulangan ng power supply at itong nangyayaring rotational brownout ngayon. Taon-taon na lamang yung Congressman. Dapat nga kung tutuusin dahil di ba alam natin na tagtuyot na sa summer. Ayan, baka magkaroon. Di ba dapat inaagapan yan, pinaghahandaan? Bakit tayo hindi yata nangyayari yung ganun? Apulakay, ako po ay lumaki sa panahon na meron pang party line sa telepono. Yung party line po, nawala na po yung party line. Napalitan na po yun. Somehow, yung cellphone nakatulong po. Pero Apulakay, nung bata pa ako, meron po tayong rotational brownout. Hanggang ngayon po, meron pa tayong rotational brownout. At pati kayo sa Kongreso, hindi exempted. Ayan, dapat yata sa inyo sa Kongreso, Congressman Art Yap, magpaturo kayo sa sa Sogo. Ayan, sa kanila no brownout, guaranteed, sabi na. Yan ang slogan nila. Wala bang generator ang Kongreso?
Actually, nagtitrip po nung araw na yon. Nawawala, tapos madilim, tapos maghihintay pa po kayo. But kahit po ano ganun ho nangyari, medyo, I don't know kung tama po sabihin to, pero masaya rin po kung nangyari sa amin. Kasi po, at least, makikita ng mga Eye-opener. legislator na kailangan na po aksyonan po. Ay talaga. Anyway, Congressman Artiap sir, maraming salamat po sa inyong paliwanag at inyong concern bilang kinatawan ng murang kuryente party list. Sana nga ay dalawa. Una ay magkaroon ng sapat na supply ng kuryente at pangalawa ay dapat maging mura. Ayan, ang singil sa kuryente. Kaya Apolacay, tanggalin na po natin yung pass-through charges, please lang. Meron rin kaming hinihintay na investigation dyan sa mga pass-through charges. Lahat po yan, wala naman po talaga sa batas na klarong-klaro. Sa mga regulations lang po, nilagay yung mga kung ano-anong mga sinaksak dyan. So dapat repasuhin muna yan dahil yung tao galit na galit at hindi na po yan makakapaghintay. Congressman Artiap sir, thank you and sana nga ay kayo na ang sagot sa aming problema at sana ay maging happy tayong lahat. Salamat po, Apolacay. Kahit kailan, ako po ay iyong bibwit pa rin. Congressman Artiap, mahabigan kinatawan ng murang kuryente party list.